Sa nakaraan ng ating video, ay sinabi ni Zaipi nang magtutungo siya sa kabundukan upang mag-scout, at para na din maayos umano ang depensa ng kanilang hari, habang ang mga tauhan naman niya, ay inutusan niyang manatili upang makapagpatuloy sa kanilang pag-ensayo. Samantala kinabukasan nga sa Inner Capital, o bagong lungsod na ginawa ni Xiaoyu, ay nagtungo sila sa lugar kung saan gumagawa si Li Sheng, na halos masuka na ng dugo habang tinatanong, kung kailan pa daw kaya matatapos ang lahat ng mga telemirror na pinapagawa ng ating bida sa kanya. At matapos nga nilang makita si Li Shang, ay agad na sinabi ni Jiang na tulad umano ng kanilang inaasahan, na ang nawawalang divine craftsman ay tinago din ni Lu Shen ng mahabang panahon, at hinintay na mahanap siya ng ating bida, habang si Guling Fei naman ay hindi makapaniwala, na tinago ni Lu Shen si Li Shang para lamang sa kanyang reincarnation. At matapos nga nitong marinig ang tinig ni Xiaoyu, ay biglang kinilabutan at lumuha ng dugo si Li Shang, pero agad nga ding binulong ni Xiaoyu na nahanap na ni Yi Chen ang ilan sa kanyang mga disipulo, kung saan ay nagpadala na nga din daw si Shu ng mga susando sa kanila, kaya naman hindi magtatagal ay mayroon ng tutulong sa kanyang mga ginagawa. At dahil nga sa sinabi ni Xiaoyu, ay unti-unting nagbago ang mood ni Li Shang, at sinabi na magmula nang muli silang magkita ng kanyang hari, ay mas naging maalalahanin na ito sa kanya, at sa tuwing nahihirapan nga daw si Li Shang, ay laging gumagawa ng paraan ng ating bida, upang magkaroon ng tutulong sa kanyang ginagawa. Sunod ay tinanong nga nito si Xiaoyu, kung may paraan daw ba upang makausap niya si Commander Liu ngayon, dahil may bagay nga daw siyang kailangang sabihin sa kanya, at agad nang nilabas ni Xiaoyu ang telemirror na nakakonekte kay Liu, sabay tanong kung ano ang nais niyang sabihin. At dito ay sinabi ni Li Shang na ang lahat ng kanyang mga disipulo, ay sigurado umanong mga sikat na Grandmaster Refiners na ngayon, at nais nga daw niyang sabihin kay Commander Liu, na isama lamang niya ang mga nais sumama sa kanya, at ang mga ayaw nga daw sumama ay dapat nang patayin ni Commander Liu. Kaya naman agad na sinabi ni Guling Fei, na hindi umano niya inaasahan na malupit pala ang Divine Craftsman na si Li Shang, sabay sabi na ayon umano sa mga chismis, ay pinapaalagaan ni Li Shang ang mga disipulo niya, na parang mga tunay na niyang anak. At sinabi nga niya na yun na umano ang dahilan, kung bakit sinabi niyang hindi na pwedeng hayaan pang mabuhay, ang mga pasaway niyang disipulo. Bukod doon, ay hindi nga daw nila pwedeng hayaan na magpakalat-kalat lamang ang mga disipulo niya, dahil maaari umano silang gumawa ng mga artifact para sa mga kalaban nila, na maaaring makasakit o magdulot ng kamatayan sa kanilang mga sundalo. At yun nga daw ang talagang hindi niya pwedeng hayaan na mangyari, at siya ding hindi niya matatanggap na mangyari. Sinabi naman ni Xiaoyu na maganda umano ang naisip ni Li Shang, pero sa tingin nga daw niya ay hindi papayag si Shu na gawin nila yon, kaya naman agad na tinanong ni Li Shang kung bakit umano. At sabay-sabay nga nilang na-imagine ang ating bida, na tinatanong kung bakit nais ni Li Shang na patayin sila, kung saan ay sinabi din ni Shu na dapat idolhin nila ang mga pasaway niyang disipulo kay Shu, upang ikulong sila ng ating bida at habang buhay na gumawa ng homework. At sinabi nga ni Xiaoyu na yun mismo ang magiging linya ng ating bida, habang si Li Shang naman, ay sinabi na tama umano si Xiaoyu, dahil kailangan nga daw pala ng negative emotions ng kanilang hari, na muntikan na daw niyang makalimutan. Samantala agad nga ding naalala ni Guling Fei at Jiang ang nangyari kagabi, kung saan habang naghahabulan at asaran nga daw ang magkapatid, ay nalaman nilang kakaiba pala sa lahat ang cultivation ni Shu, pero nakakaawa nga daw ang dating hari, dahil nabunyag sa lahat ng ating bida ang sekreto na pinaka-iniingat-ingatan ng hari, sa buong buhay niya. Sunod ay tinanong nga ni Jiang si Xiaoyu, kung bakit umano kailangan ng madaming bronze mirror ng mga yulong Banshen, pero ngumiti lang naman si Xiaoyu at sinabi na kailangang sumunod ni Jiang sa kanya. Sunod ay makikita nga natin si Yi Chen, kung saan ay sinabi nitong ang spy naman daw mula sa East State ang susunod, sabay sabi ding sabihin niya ang sitwasyon sa lokasyon nila ngayon, at sinusulat nga niya ang bawat sabihin ng kanilang spy. Matapos nito ay sinunod niya namang kausapin ang mula sa North State at iba pa, at masyado nga ang pagkamangha ni Jiang at Guling Fei sa kanilang nakikita. At dito nga ay sinabi ni Xiaoyu, na nais umano ng ating bida na magkaroon sila ng intelligence network, na katulad ng sa Dragnet and Snare sa Earth, dahil nais niyang malaman ang bawat paggalaw ng kanilang mga kalaban, o nais niyang malaman agad pag may ginawang paggalaw ang mga kalaban nila. At sinabi nga din ni Xiaoyu, na ito umano ang dahilan kung bakit nagpapagawa ng madaming bronze mirror o telemirror ang ating bida,
At ang operation nga daw ng intelligence network nila, ay gumana naman ng naaayon sa kanilang inaasahan. Samantala sa kaparehas na oras naman, sa City Wall ng Inner City, ay sinabi ni Carol sa ating bida na may dumating umanong balita kay Yi Chen, kung saan ay nagkaroon na nga daw ng paggalaw sa hukbo ng mga taga-East State o ni Yu Fuyao. Kaya naman agad na ginamit ni Shu ang abilidad niya sa pag-control ng tubig, upang makaahon siya ng mabilis, at agad na siyang nagtungo sa likuran ni Carol, kung saan ay agad din niyang tinanong ang iba pang mga detalye, patungkol sa impormasyon na nakalap nila sa East State. At sinabi nga ni Carol na pagsapit umano ng umaga ngayong araw lamang, ay naglabas o isyu ng decree ang Celestial Empress na si Yu Fuyao, kung saan ay inutusan niya ang lahat ng noble family sa East State, upang tipunin ang kanilang mga sundalo at ihanda ang kanilang mga barko, upang makapaglayag sila patungo ng Royal Capital, at para na din makagawa ng kampo nila. Sinabi nga din niya na matapos nilang marinig ang patungkol sa decree ni Yu Fuyao, ay naguluhan at napuno pa ng pagtataka ang mga great nobles ng East State, dahil ang East State nga daw ay matagal na panahon nang hindi naranasan makipagdigma, hindi tulad ng West at South State. Bukod doon, ay kakaiba nga din daw ang pinakitang pag-uugali ni Yu Fuyao sa kanyang utos, dahil masyado daw niyang minamadali ang mga noble families, na ipadala ang kanilang mga sundalo sa digmaan, at wala nga din daw training o estratehiya man lang para magkaisa ang mga sundalo nila. Pero ang biglaang paglabas nga daw ng kakaibang grupo ng mga Stage 1 cultivators sa East State, ay siyang naging dahilan upang mawala ang pagdududa nila sa decree ng kanilang Celestial Empress. Isa pa ay pinagbantaan nga din daw ng mga ito ang family heads ng East State, kaya naman wala na din silang nagawa kundi sumunod sa utos. Sunod ay tinanong nga ni Shu, kung kailan umano ang inaasahan nilang pagdating ng mga sundalo mula sa East State, at sinabi nga ni Carol na ang unang pulutong umano nila, ay darating sa lalong madaling panahon. Pero sinabi naman ni Shu, na ang East State umano ay matatagpuan sa mababang parte ng Longmin River, kaya ang paglalayag nila ay magiging paakyat, na sigurado umanong magpapabagal o magpapatagal sa pagdating nila. Pero biglang ang nagulat ang ating bida, nang agad na lumapit sa kanya si Carol upang punasan siya. At dito nga ay sinabi ni Carol na kahit pa umano paakyat ang magiging paglalayag ng East State, ay hindi ito magiging mahirap para sa mga cultivators. Bukod nga daw doon, ay mayroong tinatagong secret weapon ang mga noble families at sekta sa East State, at ito nga ay ang mga tinatawag nilang water ghost. At kung hindi nga daw nagkakamali ang ating bida, ay nakita na niya ito mula sa isa sa mga aklat ng Sword Pavilion, at kumpara nga daw sa mga Stage 1 cultivators na tao, ay hamak na mas mabilis ang mga ito pagdating sa tubig, bukod doon ay mas mababangis at nakakamatay nga daw ang bawat nilang pag-atake, sa ilalim ng tubig. Sinabi nga din ni Shu, na ang mga water ghost umano ay kayang mag-transform bilang water predators sa panahon ng digmaan, at kadalasan silang ginagamit para sa transportasyon, at talagang ang mga taga-East State nga daw, ang may pinakamadaming alaga o tinatagong water ghost. Sunod ay tinanong nga ni Carol, kung kailangan daw ba nilang abisuhan ang lahat patungkol sa mga water ghost ng kalaban nila, pero sinabi naman ni Shu na hindi na umano kailangan. Dahil sa harap nga daw ni Chaos, ay hindi magiging banta sa kanila ang mga water ghost ng kanilang kalaban, at matapos nga daw makarating dito ang mga water ghost na yun, gayon na din ang mga kalaban nila, ay malalaman ng lahat kung sino ang tunay na Diyos o Papa nila, pagdating sa tubig. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na lagi umano niyang naiisip na sinadya daw ni God Lu Shen, na mag-iwan ng isang ruin na puno ng mga shokoi, o nilalang na namumuhay sa ilalim ng karagatan, para sa araw na ito, o para itapat sa mga water ghosts ng kanilang kalaban. Pero malamang nga daw, na hindi inaasahan ni God Lu Shen na papatayin ng ating bida ang lahat ng shokoi na yun, kung saan maging ang dragon sacrificial altar nila, at ang maliit na isdang nagbabantay sa ruin, ay nilamo ng buong buo ni Chaos. Habang si Carol naman ay sinabi na malamang sa hindi din daw inaasahan ni Lu Shen, na magiging makapangyarihan ang ating bida pagdating sa tubig, at magiging advantage niya sa digmaang ito ang kapangyarihan o lakas niya sa tubig. At sinabi nga ni Shu na tama umano si Carol, sabay tanong kung may bago na ba silang balita patungkol sa North State. At naisip nga ni Carol, na sa puso umano ng ating bida ay mas kailangan niyang mag-ingat sa North State, kumpara sa ibang state ng universe, sabay sabi na hanggang ngayon ay wala pang bagong balita, patungkol sa North State. Kaya naman pansamantalang natahimik si Shu, hanggang sasabihin niyang ipaalam nila kay Yi Chen,
na kailangan niyang tutukan ang komunikasyon nila sa mga puppet masters, dahil kailangan nilang malaman ang tunay na sitwasyon ng North State sa lalong madaling panahon, at wala nga daw lugar para sa kahit na anong pagkakamali. Matapos nga nito ay naupo sa pader ng inner city ang dalawa, at dito ay naisip ng ating bida, na mayroon umano siyang masamang kutob, o pakiramdam sa mga nangyayari sa North State. Sunod ay lilipat naman tayo ng eksena, dito sa isang maliit na lungsod sa border ng North State, kung saan ay nagulat ang matandang nag-aalaga ng paru-paro nang biglang bumukas ang pintuan, at makikita nga din natin ang silawit ng isang lalaki. Agad na ding tumayo si tanda, at tinawag niyang anak ang lalaki, sabay sabi na habang nasa kabundukan daw siya ay nakausap niya ang mga puppeteers, at pinangako sa kanya na matapos ang rebelyon na nagaganap, ay gagamitin nila ang kanilang koneksyon upang makapasok ng Sword Pavilion ang kanyang anak. Pero hindi nga nagsalita o sumagot ang kanyang anak, kaya naman agad niyang tinanong kung bakit hindi ito nagsasalita, sabay tanong na din kung hindi daw ba ang pagpasok sa Sword Pavilion, ay ang matagal na niyang pangarap, at ngayon nga daw ay malapit nang magkatotoo ang pangarap niyang yun. Hanggang sa biglangang magulat at manlaki ang mga mata ng matanda, kasabay nito ay halos hindi na din siya makagalaw at makapagsalita, matapos makita ang nangyayaring pagbabago sa kanyang anak, at mga binibigkas nitong wika na hindi naman niya maintindihan. Sunod ay bigla nga siyang kinilabutan sa takot at gulat, matapos bumulwak sa kanyang harapan ang mga dugo ng anak niya, at nagbago nga ang kaanyuan nito, kung saan ay naging isa siyang blood demon. Agad na ding nagdilim ang kanyang muka at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, kaya naman agad din siyang napapatanong sa kung ano ang nangyayari, dahil ang kanyang anak nga daw, ay nagbago ang kaanyuan at naging isang demonyo. Sunod ay sinugod na siya ng blood demon na ito, pero kahit na masyado na nga ang takot ng matanda, ay tinawag pa din niyang anak ang blood demon, at sinabi na kailangan na umano niyang bumalik sa realidad, sabay sabi ding siya nga daw ang kanyang ama. Pero tinanong naman ito kung sino ang tinatawag niyang anak, sabay tanong kung ang mahinang nilalang daw ba na taong tulad niya, ay nais na pangibabawan ang kanilang blood demon clan. At dahil nga sa kanyang narinig, ay bahagyang natahimik at nagnalit ang mga ngipin nito sa galit, at agad-agad ay inatake niya ang blood demon gamit ang kanyang abilidad, at mabilis na tumalon palabas ng gusali upang makatakas. Ngunit matapos itong bumagsak sa lupa, ay agad din niyang nakita ang mga tao na naliligo sa sarili nilang mga dugo, kung saan ay mukhang wala na nga sila sa kanilang sariling pag-iisip, at tila zombie na din kung gumalaw. Kaya naman agad itong nakaramdam ng takot at pinagpawisan ng butil-butil, habang tinatanong kung anong mali sa mga tao dito sa lugar na ito, sabay tanong na din kung ang mga tao daw bang ito, ay nag-transform nang ang lahat sa blood demon, kung saan matapos na ding lumabas ang blood demon mula sa katawan ng kanyang anak, ay agad nilang pinalibutan ang matanda na masyado na ang takot. Agad na din siyang inatake ng isa sa mga ito, kaya naman napapikit na lang sa takot ang matanda, habang iniisip na ito na daw ang magiging katapusan niya. Pero agad na ding may naglunsad ng pag-atake sa mga blood demon, at agad nang nakita ng matanda ang silawit ng mga puppeteers, na tumulong at nagligtas sa kanyang buhay. Samantala agad namang lumipad palayo ang mga blood demon, matapos ma-realize na ang mga nasa harapan nila ay mga maestro level, at sinabi na hindi umano maganda ang sitwasyon nila, dahil mas mataas ang cultivation ng kanilang kalaban. Pero agad namang ginamit ni Yunyi ang kanyang puppet at string, at sinabi na bumaba daw muna ang blood demon, at agad na din niyang pinabagsak ito. At matapos nang bumagsak ang blood demon, ay agad na dinampot ng kanyang puppet ang ulo nito, at sinabi nga ni Yunyi na isuko niya ang kanyang heart blood, at sagutin ang mga katanungan niya kung ayaw pang mamatay ng blood demon. Pero sinabi naman ni Tiger Holder kay Yunyi, na ang heart blood umano ng blood demon sa kanilang harapan ay wala na, kaya kahit ano nga daw ang kanilang gawin, ay sigurado na wala silang makukuhang impormasyon. Kaya naman sinabi na lang ni Yunyi na malamang sa kinuha na daw ito ng kanyang master, at agad nang nagtilansikan ang mga dugo, matapos na ipalo ng kanyang puppet sa semento ang ulo ng blood demon. Kasabay nga nito ay agad ding nagdilim ang mukha ng matanda sa kanyang nasaksihan, at tuluyang umagos ang kanyang mga luha, habang sinasabi na wala na umano ang kanyang anak. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, sa kaparehas ding lugar ay nagkalat na ang mga blood demon, dahil ang lahat ng mga tao sa lugar na ito, ay isa-isa nang naging blood demon. At matapos nang makita nila Yunyi ang kaganapan sa lugar na ito, at matapos dumating si Tiger Holder,
ay agad niyang tinanong kung dinala na daw ba niya ang matanda sa ligtas na lugar, na kinumpirma naman ni Tiger Holder, dahil pag pinabayaan nga daw nila ang matanda dito, ay siguradong mamamatay at magiging isang blood demon lang din siya. Sunod ay sinabi nga ni Tiger Holder, na malamang umano sa napalitan na ng blood demon ang kanyang anak, at hindi nga maunawaan ng matanda kung paano ito nangyari, dahil maganda naman daw ang pamamalakad ng Celestial Emperor dito sa North State, at tila isang paraiso nga daw ito nang dahil sa kapayapaan ng lugar. Pero bakit daw kaya bigla itong nagbago? Sinabi nga din niya, na anak umano niya ay madalas nananatili sa kampo ng mga sundalo ng North State, kung saan ay bihira nga din daw siyang umalis ng kampo, kaya paano daw kayang napalitan ng blood demon ang kanyang pagkatao, at kung hindi daw kaya ito napansin ng kanyang mga kasamahan. At dahil nga sa mga sinabi ng matanda, ay nasabi na lang din ni Tiger Holder, na malamang umano sa naging blood demon o napalitan na din ng blood demon, ang kasamahan ng mga anak ng matanda o ang sundalo at hukbo ng North State. Sunod ay inilabas nga nila ang isang blood demon, at ang blood demon na ito, ay ang blood demon na nagbabantay sa ruin dati, kung saan ay nakuha ng ating bida ang kanyang puting maskara, na may abilidad na baguhin ang kanyang muka o itsura. Sunod ay sinabi nga ni Yun Yi, na ang mga salot umanong blood demon ay nagkalat dito sa North State, kaya malamang na mayroong royal o noble blood demon sa likod ng mga nangyayari. Sabay sabi sa blood demon na nilabas nila, na isa umano siyang blood demon kaya malamang sa mayroon siyang alam, sabay sabi na dalhin sila sa pinagmumulan ng kademonyuhan o mga demonyong ito, upang malipol nila ang lahat ng blood demon. At pansamantala nga din silang natahimik, dahil maging ang blood demon na kanilang nilabas ay hindi din nakapagsalita sa sinabi ni Yun Yi, na agad tinanong kung bakit daw ganun ang tingin niya sa kanila, sabay tanong na din kung may balak ba siyang sawayin ang utos ni Yun Yi. At agad nga nitong sinabi, na wala umano siyang lakas ng loob upang sawayin si Yun Yi, gayunpaman ay mayroon nga daw pagdududa sa kanyang kalooban, dahil ang Blood Demon King daw na pinagmumulan ng kaguluhan na ito, ay kilala ng mga puppeteers, sabay sabi na siguradong alam nila kung nasaan siya ngayon. Sunod ay sinabi nga nito, na ang Blood Demon King Asher Sky umano, ay walang iba kundi ang kasalukuyang Celestial Emperor ng North State, at tulad nga daw ng inaasahan o pagkakaalam nila, na nananatili lang siya sa Celestial Palace ng North State, na matatagpuan sa North Capital. At bigla ngang nanlaki ang mga mata ni Yun Yi at Tiger Holder, dahil hindi nila inaasahan na si Ching Kung pala ang Blood Demon King na hinahanap nila. Muli ay tinanong nga din niya ang Blood Demon sa kanilang harapan, kung sigurado ba talaga siya na si Ching Kung ang Blood Demon King, at sinabi nga nito na tama umano. Pero hindi nga daw niya inaasahan, na ang dalawang puppeteer na matagal nang kilala ang kanyang ama ng mahabang panahon, ay hindi alam ang tunay niyang pagkatao, o ang katauhan niya bilang Blood Demon King. At lalo ngang na-shock si Yun Yi at Tiger Holder, matapos nilang malaman na ang Demon King pala sa kanilang harapan, ay walang iba kundi ang anak ni Ching Kung, sabay sabi na sana ay wag umanong biglaan at sana ay magbibigay siya ng babala, kung magpapasabog siya ng katotohanan. Sunod ay nang isi nga si Yun Yi, at sinabi nga ngayon umano ay hindi na siya magtataka kung bakit siya kinulong ng hari sa ruin, at mukhang may mas malalim nga daw na kahulugan ang pagkakakulong niya sa ruin. Agad nga din niyang pinaluputan ng kanyang string ang leeg ng Blood Demon Prince, at sinabi na matapos umano ang ilang taon na wala ang God King nila, ay ginawang impyerno ni Ching Kung ang North State para sa mga nabubuhay, sabay tanong kung dapat ba nilang dalhin kay Ching Kung ang anak niya, para tumigil siya sa kanyang ginagawa. Pero tinawag lang naman itong master si Yun Yi, at sinabing kung may pagpapahalaga daw ang kanyang ama sa dugong nag-uugnay sa kanila, o sa kanya na anak ni Ching Kung, ay hindi siya magiging Celestial Emperor ng North State. Bukod doon ay sinabi nga din niya, na malamang sa nagkamali ang dating God King na si Lu Shen, kung nais siyang gawing hostage laban sa kanyang ama na si Ching Kung. At bigla ngang nagkaroon ng flashback, kung saan ay sinasabi ni Ching Kung sa kanyang anak na muli na naman palang tumaas ang cultivation niya, sabay tanong kung may nais daw bang kayamanan o sandata ang anak niya, dahil ibibigay umano ito ni Ching Kung sa kanya, kaya naman daw masaya ang prinsipe ng mga panahong yun, dahil akala niya ay mahalaga talaga siya sa kanyang ama. Pero nang dumating nga daw ang panahon, na sinabi ng hari na kahit mayroon silang kasunduan, ay isa pa ding blood demon si Ching Kung, kaya paano daw niya ipagkakatiwala ang North State kay Ching Kung, o kung paano siyang gagawin ni Lu Shen na Celestial Emperor. At sinabi nga daw ni Ching Kung, na handa siyang ibigay ang kanyang anak sa hari bilang hostage,
Basta ibigay lamang ng God King na si Lu Shen, ang trono ng Celestial Emperor ng North State sa kanya. Sunod ay sinabi nga nito, na dapat umano ay maunawaan ng kanyang master na si Yun Yi, na ang kasiyahan na naibibigay ng kapangyarihan, ay kayang mapaglaho ang anumang ugnayan na meron sila sa mundong ito, o anumang ugnayan na meron sila sa ibang tao. Kaya naman nagkatinginan at natahimik na lang ang dalawang puppeteers.